wisdom, source of intelligence. We welcome you to this auspicious gathering, an august moment for the pursuit of knowledge that is offered for the glory of your name. We do not wish to ask you more than just you joining us today, but we look forward to your heavenly grace to amplify the desire for truth, to look up for and become prudent to learning. Keep us grounded in your love and mercy as we traverse a challenging path to keeping the inclination of understanding you and your most awe-inspiring creation. Be with us, O Lord, and descend your Spirit on us to maintain an earnest desire for knowledge, truth, and understanding you, the guide of the wise, the stronghold of the learned. This we ask through Christ, our Lord. Amen. All right, good evening, everyone. So I hope you had a wonderful evening or a Monday, perhaps, no? And I'm very excited. If not only me, I'm sure all of us right now dito sa Zoom, right? Can you please type one if you're excited for what's about to happen tonight? Yon. So, one talaga yung ating number. Type one lang. So I hope everyone will be learning a lot of things tonight. And congratulate yourself because you are here in our Zoom meeting, attending our Empower Hour, group coaching and mentorship, of course, to build our business or how we're going to ace our business. International, right? So this online training is actually for everyone, no? So good morning, good afternoon, and good evening. So yan, hello intensity. No? Now, I'm sure that all of us are just had our dinner. O kung hindi pa, hopefully makakain kayo, no? This because I'm sure this will be a fruitful training. O baka mapahaba tayo minsan, but of course, we're going to be time-bound tonight. Now, for us to, before we start, no? I'd like to ask if nasang parte po kayo ng mundo. Yan. Can you please type wherever you are or your place right now? So ako po ay nasa Pilipinas, nasa Pasig ako right now, no? I'm doing the hosting actually sa bahay ng kapatid ko. Share ko lang. So yan, meron tayong mga taga-Caloocan, nasa Pinas, Cavite, Mandaluyong, no? Saan pa? I'll just keep the chat box active, no? Batangas. Yan. So, Milan. Oh, wow. So, Doha, Qatar as well. So, hello po, no? Good afternoon po sa inyo. And good evening, good morning. Yeah. So, now, before po ako magsalita ng todo-todo, no? Pakilala po muna ako. So, ako po si Teacher Paul, no? I've been teaching actually music and based in Metro Manila and a former private school teacher as well sa music subjects. No? And I've been doing Usana for a year already. So imagine, parang ang bilis ng talaga ng panahon. If we're doing the business every second, every minute, iba yung galaw ng oras. Mas mabilis kaysa nung tayo nagtatrabaho pa. Agree po ba kayo doon? Can you type 2 if you do agree? Parang ang bilis ng oras. No? And speaking of time, patapos na po yung quarter 1. So I think this is our last week for March, right? So I hope we could do a lot of things for boosting our business and i-achieve yung mga goals na nakalista sa ating mga notebook. Ano? So, ayan. So, without further ado, I am very excited for us to learn from our speakers or our invited mentors, no, coaches as well. So, before we start, ito yung gusto kong alalahanin natin. We encourage everyone to have our camera turned on para mas engaging naman para sa lahat, no? And especially for our speakers. And if we are, please mute our audio as well, no? To avoid distractions. And of course, participate in our chat box
so that engaging din talaga with speakers and with our co-associates, and also take down notes. Very important po yan, no? And talagang mas na-observe natin yung ating mga naririnig, no? If we do write them. So I hope you have your pen with you, no? Notebook or tablet where you can write on. Ano po? So, next, Coach. So, eto na. Pinakahihintay ng lahat. So, you've seen the poster and you know who's about to talk with us, no? So, we have these two people. So, nakakamangha, no? Kasi when I started doing the business, nakikita ko sila lagi. Yun lang talaga. And sobrang nakaka-inspire on how they do the business, how they talk as well. Yung wisdom nila in doing the business and even in their daily activities, no? And unahin natin, itong teacher din, no? Which is nakakamangha. Taga Bicol din siya. So, she is also a proud mama to a 2-year-old boy. So, named Theo, if you know, no? And then, ang graduate niya pong course, tinapos niyang course ay Bachelor in Business Teacher Education. No? Major in Business Technology. Wow! Ang kamangha yun, no? And nag-masters din siya, Master of Arts in Education, major in Administration naman and Supervision. Naging teacher siya, no? Public school for 14 years. Wow, mga talaga sa mga teachers. And also, lifetime bonus achiever. So, if you do know, no, PPPS, that's actually the key para mas okay yung ating income. And then, she's also travel incentive qualifier. Dami na din napunta nito. Taiwan, Bali, and Asian cruise na nandun sa Singapore and Malaysia, no? Sa dagat ngayon. No? And then Winner Circle, Part 1 qualifier, a leadership training incentive, and Pilot for a Day qualifier. Yung growth incentive naman yan. So I hope, no, patapos na yung March, makahabol tayo sa quarterly growth, no? So for some of you here, no, baka hindi pa aware so ano may mga awards na yan, no, recognition. So we can always ask our uplines naman, what's it about, no? And then, going back, so she is also an elite leader in our team. So, and in this business, she has earned up to 200K pesos in a month. Wow! No? So, pakilala ko na sa inyo, ang aking kinagalang-galangan na coach, no? Especially because teacher nga din siya, no? Talagang nakakamangha and for sure matututo din talaga kayo from her. So without further ado, let's welcome Coach Marichelle Manaig. Hello, everyone. Yan. Thank you so much, Coach Paul, for that introduction. So, nakakatuwa naman yung pagkaka-intro mo talaga. So, actually, wala na akong sasabihin. Nandun na lang lahat. Siguro lang, no, I would like to say, I'm so privileged na-invite po ako dito sa ating online Kickstart Monday, okay? To share something na I hope po ay makatulong din, no? Lalo na sa mga bago nating kasama dito, yung mga bagong start lang din, ano? Para, syempre, ang goal naman natin is lahat tayo is mag-succeed talaga sa business. At kung ano man po yung reason nyo for joining nyo sana, yan, kasama nyo kami, no? Katulong nyo kami in a way para makuha nyo rin po talaga ang mga goals ninyo. Sa akin, no, share ko lang, no, kasama na rin lang yung anak ko nandito sa tabi ko, no. Nung nag-join ako ng USANA, wala pa naman siya pero because of USANA, because of the products, nagkaroon ako ng baby. And at the same time, ano ba yung nagsusustain sa amin? Of course, the USANA income. So you see, I can give the quality time, no, na kailangan ng anak ko as he grows up, no, 2 years old na siya ngayon. And at the same time, di ba, nagagawa ko pa din ang business. Alright? So, yun lang po muna for now. Back to you, Coach Paul. Thank you, Coach Chel. No? Nakaka-inspire, no? Kasi, tingnan mo, andyan si Rio. No? Talagang kasama, no? Family time. No? Ngayon naman po, no, I would like to introduce also our second speaker, no? Sa ating Q&A later. So, he is graduated from Polytechnic
University of the Philippines, Manila, with a Bachelor of Science degree in Electronics and Communications Engineering. Cum laude pa. Oh, wow. And he was also board top-notcher, ranking 10th place in October 2008 Electronics Engineering Board exam. So, wow. So, talagang makikita mo dito sa ating team, it's full of professionals, no? And he has a 2-year teaching experience as a review instructor for ECE board exam and has also previously worked as a research design engineer and IT consultant for multinational companies. No? Now, he started doing USANA business way back 2011. And after 4 months of doing the business, take note, 4 months, he was doing the business part-time. He resigned from his previous job and did USANA full-time. So after 4 months, no, nakakatuwa. No? And currently, he is an Emerald Director of USANA Philippines, a consistent multi-million peso achiever for 11 consecutive years, and a recipient of USANA's travel incentives, which include the Leadership Summit and 2 Asia Pacific Growth Travel Incentives. Sa Bali naman yon at nakapag-cruise din, of course, no? No, nakakatuwa din itong taong to kasi when I was starting, no, iba talaga yung wisdom, no, ng mga taong may nagkaroon na ng mga challenges, resulta, and siya yung parang lagi ko din nakikita that those moments, no? And talagang nakaka-amaze kapag nakausap ka din talaga yan. So, for sure, ngayong gabi, matututunan din kayo ng sobrang dami, malaman, parang gano'n, no? Talagang kailangan nyo ihanda yung mga notebook nyo dyan. Oh. If you can screen record or ask for the recordings also after, no? I'd encourage you to do that. No? So, yan. Pakilala ko na sa inyo ang ating mentor. We have Mentor Ryan Rivera. Hi, Mentor! And hi everyone, and syempre sa lahat ng mga newbies natin, welcome to USANA. And I'm just so excited na makapag-share din talaga sa lahat ng mga nandito right now. And of course, I believe marami din dito nagkita kanilang mga goals, PAPS, and many other rank advancements. And syempre, grabe, parang lahat pala kami dito sa sa screen, mga teachers din, di ba? Si Teacher Paul, Teacher Shell, and Teacher Ryan, lahat pala mga teachers din. And si Mentor Clarissa is also a teacher. And we're just so excited to teach you the knowledge about sa business din at the same time yung experience din talaga, and we just hope that we could impart wisdom sa inyo lahat. Yun lang. Thank you, Mentor Ryan. Ayun. So ngayon nakilala nyo na, nakita nyo na, di ba? So probably at this segment of our program, no, dito nyo din makikilala si Mentor Ryan and si Coach Shell, no, the way how they speak, how USANA actually, influence or contribute in their lives, no? So, without, di ko na papatagalin, no? Now, open na yung ating Q&A, no? So, if you have questions, feel free to type it in our chat box, no? If you have questions about how to grow your business, ano ba yung ginagawa nila para ka-income or makatulong sa kapwa associates or even customers, no? So please do type it sa chat box, no? For sure may mga baguhan po tayo dito or new associates, no? So ito talaga yung ma-advise ko sa inyo, no? Even nung nasa school pa tayo, di ba? We are encouraged to ask questions, no? Kasi pag hindi tayo magtatanong, well, ang sabi nga daw kasi, mas maraming natututunan daw yung nagtatanong. Yun lang. Diba? So it's better to ask questions really. And simula din ako talagang nahiya ako magtanong, but that will really help you grow. Always be curious and yeah. When you don't ask the question, nawala na yung pop-up. Pakibasa. No? Sige. We'll just wait for some questions, no? But for the meantime, I will ask a question for both of you, Mentor Ryan and Coach Bell. So, kung sino naman po siguro mauna, no? So, question number 1. Parang ito tayo. Now, ano po yung strategies ninyo para makakonect po sa potential customers in a natural way, non-pushy way? Sino pong
sasagot una? Ako na muna siguro na syempre pang pinali natin yun si Mentor Ryan, one of the mentors na nilook up ko talaga, no. So sa akin po, no, paano ko siya ginagawa? Ano yung strategy ko diyan? First is the mindset, no. Ang mindset ko is that wherever I go, ang goal is talagang makapag-share kasi chance na natin 'yan. So, kumbaga, hindi ako selective na sa ganitong pagkakataon lang ako magyuyo sana. So, for example, no, sa bank, sometimes mahaba ang pila dyan, di ba? So, talagang nakikipagkwentuhan ako dyan. Ayan, so get to know. So tayo naman, no, familiar naman tayo sa form, di ba? And as teachers, yun yung advantage natin, tingin ko, no? Isang subject natin yan nung college na tinuruan tayo how to ask questions properly and how to listen actively. So nagagamit ko yan dito sa Usana ng husto so that, di ba, pag when you listen actively, nakakapag-ask ka din ng tamang tanong dun sa tao during the conversation na hindi lumalabas na para kang interrogator or yung police officer no na nagtatanong ng question dun sa isang tao, 'di ba? So, yun yung isa sa mga ginagawa ko. So, sa bank o kaya naman sa bus o sa grocery, kung saan ako nandun, ginagawa ko. And natutunan ko din yan kay Mentor Monet kasi talagang siya prospecting on the go. So meaning to say, when you learn the skill no na marunong kang makipag-converse, no, makipag-usap na, okay, ng tama, 'di ba? So tama na din yung magiging mga tanong mo. So I have an example na sumakay ako sa bus, galing ako ng tech. Ayan, so ang hindi pa marunong mag-drive, isa po ako doon. So, kailangan kong matutunan yan. Dineclare, no? So pagsakay ko ng bus, di umupo ako doon sa unahan. And syempre, sayang yung 1 hour na pupunta ng Calamba City. So what I did, I just said hi doon sa katabi ko. And then, tinanong ko siya, galing po ba kayo ng work niyan? Grabe no, ang traffic ngayon, kahit gabi na. So, nagkakwentuhan na kami. Hanggang sa, alam mo yun, yung hindi mo naman sinasabi na, ano po ako, Usana po ako. Hindi eh. 'Di ba? Kasi yung lifestyle mo siya, ginagawa mo siya, lalabas talaga yon. Hanggang sa nabanggit ko na nga, na yun na, I came from the office. An office? So, I said, Usana, are you familiar po ba with Usana? Ay, oo, yung aking brother-in-law member dyan. So I did not stop there. Nagdig pa ako, nag-ask pa ako ng question hanggang sa maganda sa ganito. So by the way, no, kapag gano'n na yung mga questions, huwag mo nang palagpasin. Pero yung mga ganong pagkakataon na nakikipagkwentuhan ka, hindi naman agad-agad yung sana, no, i-present mo na outright. Most of the time, gusto lang yata nating mag-generate ng leads, tama? But during that moment, na kailangan na ng pagkakataon, ayun, disenyer ko sa kanya. Na nakakatuwa kasi yung isa ko palang co-elite, nandun din sa likuran ko. Sabi niya, Coach, ikaw ba yan? Nag-present. Unahan talaga. Yung traffic kasi. So, alam mo, ano ko na siya ngayon, user ko na, and sabi niya, pag nag-retire ako, pag-usapan natin yung business. So, what does it mean, di ba? Kumbaga, hindi ka na nagiging pushy na outright sabihin mo na, oh, sana po ako, ito po maganda, ito po hindi. Okay, so just ask the right question, 'di ba? You learn how to approach din, 'di ba? Na parang magkaroon kayo ng common ground na mag-uusap kayo. For example, taga Bicol ka din po pala. Saan ka po? Ako po naman Albay. Pag may mga chance din na sinasabi ko na kanyari kaano namin, no, kabayan. So iba yung salita doon. So kunyari, ginigreet ko din siya ng gano'n na word. Kunyari, Marhay na Aldaw, para mas ma-feel niya, ay totoo nga, taga Bicol to. Kasi stranger yun eh, di ba? So, kailangan, kahit pa paano makuha mo yung trust ng tao. Okay, so mamaya naman po yung ibang sharing. Okay. Thank you so much, Coach Shell, no? And I do agree with that. Like kanina, ito nag-laundry din ako. So, prospect as you go talaga. So, may makatabi ka, tapos feeling mo okay naman aura niya. So, tayo mo lang. Hi! So, ayun, talagang to share lang talaga yung goal natin. Yung mindset natin. To share the opportunity. If may need siya, then just dun tayo sa what's in it for them, no? So, anong makuha nila? Opportunity as well to go with their needs and concerns, no? And yung mga similarities, don't forget as well. Yun yung kailangan mong mahanap. So yan, thank you so much, Coach Shell. Now, how about for Mentor Ryan? Ano po yung sa inyo?
Ayan, actually ganda sinabi ni Coach Shell, no, prospect as you go, no. So when it comes to sharing yung sana products, kailangan talaga maging natural ka lang talaga. We have two ways eh. Actually, we can do it online or offline. Sabihin na natin offline siya, no. It's very important that you have products with you. I remember when I was starting, the business, part-timer din talaga ako sa Usana. I was a former IT consultant, tapos syempre may mga office mates din ako mga IT. Hindi kasi mag-work yung tipong hindi kasi mag-work yung tipong maging too salesy ka. Parang mag-aalok ka, 'di ba? Para tayo 'di ba kapag ka nasa mall tayo, we don't want the sales people, sales lady na lalapit sa atin. Mas gusto natin tayo nag-approach. So what I did when I was starting, may dala lang talaga akong products. Tapos, minsan ang gagawin ko, iinom talaga ako sa harap nila and then they'll become curious. So, doon mag-start yung conversation. So, it's not pushy na. Hindi mo na siya sinasabi, oy, meron akong something. Okay, di ba? Wala nang ganon. Instead, sila na gumagawa ng ng conversation. Sila gumagawa ng conversation started. From there, doon ka na magbi-build up doon ka na magbi-build up ng Usana products. And syempre, sa lahat ng mga bago nandito, it's very important that you learn the products. At least yung basic, okay? Kasi what if tinanong ka about the sales essentials, tapos hindi ka trained, ang hirap ang hirap i-share. Baka sabihin mo lang, basta dalawang tablets to and that's it. Dapat meron kang alam at least the basic unique selling propositions of the product. Like say for example, sales essentials, we know naman that Cell Essentials siya yung kaisa-isang multivitamin na walang no approved therapeutic claims. You can also mention like yung tipong ginagamit ni Manny Pacquiao, okay? Yung mga something na makakapag-build up, okay? At doon siya doon siya na hindi nagiging pushy, all right? And that's true offline. Kapag ka naman online kasi some of the common mistakes ng mga associates din when it comes posting online, masyado siya naging too informative. Yung tipong post ka tapos ilalagay mo na lahat ng mga ingredients, sa mga vitamins. Meron tong riboflavin, ganyan. Alam mo yun, sometimes yung mga customers natin na nag-review ng social media, uh, Facebook natin or Instagram, hindi naman talaga sila hindi man sila ganung nagbabasa. Instead, ang I think pinaka best way para hindi ka maging pushy when it comes to sharing the products is para kang term is parang dapat influencer like ka mag-post. Ibig sabihin, you just share the experience. So let's say for example, post ka sa stories tapos post mo lang na iinom ka ng vitamins pero hindi mo na kinakailangan lagay pa ng lagay pa ng alam mo yun, na parang nagbebenta ka. Okay? At ngayon napakadali na talaga. You have to know your target market also, especially when it comes to posting online. Let's say for example, 'di ba mga Gen Zs, mas story sila more than the post. Okay? So kailangan alam mo rin paano ka mag-post. At the same time ngayon, it's a lot easier to share the products online or through social media kasi even yung caption, 'di ba? Ngayon meron ng ChatGPT, tama? Magta-type ka lang, magpa-prompt ka lang. Pero ito pala kailangan lang talaga kasi I know tinuturo to sa social media marketing on ChatGPT. Meron ba dito singa type 1 gumagamit ng ChatGPT kapag ka nagpo-post ng caption? Just wanted to know yung crowd. Di ba marami na. So kung hindi ka pa nag-ChatGPT, ay nako, napaguri ka. Pero to lang din. Ang common mistake naman when it comes to using ChatGPT, minsan kasi, ako very, paano ba? Ino-observe ko talaga paano mag-post yung mga tao. Ramdam mo rin talaga kapag ka ChatGPT is yung caption. Alam mo yun? Yung tipong nakikita meron ako nabasa, alam mo yun, puro captions niya, puro traverse. Yung mga tipong ganyan. Alam mo yun? Yung tipong hindi siya yung normal na words. So kailangan, yung tawa si Jelly. Kasi, embark. Ayan, mga embark, di ba? You don't use it in a normal conversation. Kailangan lang, parang ganito. Yung caption mo, it has to sound conversational. O, di ba? Kailangan ganun siya. Kung paano ka mapag-converse sa customers mo or to your friends, kailangan ganun lang. Okay? So, magpa-prompt ka doon na parang, alam mo yun, magbibigay si ChatGPT kasi masyado siyang matalino, ang dami niya alam na vocabulary words. Iti-tweak mo siya. Okay? Iti-tweak mo siya, tapos i-personalize mo siya the way kung paano yung tono mo makipag-usap. So that's how it works. So ako I remember yung for example, yung 'di ba lumabas yung yung Celavive Serum. Alam mo ang ginawa ko lang talaga doon, nagsipag lang talaga ako magpost ng stories about the serum. Pero hindi siya salesy, hindi ako nagbebenta na parang oy meron akong on hand dito. Alam mo yung tipong gano'n, kulang na lang mag-live selling ka, 'di ba? So we don't do that. Instead, share mo lang. I remember sabi ni Ma'am Cherry,
when it comes to sharing the serum, for example, you don't share too much info, but instead you just have to share the experience. Tapos nung first week ba yun or second week bago mag-grand launch ng serum, I was able to sell more than 10 serums dahil lang dun sa share mo experience. By that way, hindi ka naging salesy, hindi ka naging pushy. Tapos sila pa yung nalapit sa iyo. Ganun siya nag-work. Yan. So, wow, very informative, Mentor Ryan, no? It's all about the product knowledge, no? And just na experience din talaga. So, you really should know by sa sarili mo, no? Ano yung nag-experience ko din? Ano din yung mga na-experience ng iba, no? Para din maging confident ka din sa pag-share. Now, thank you, Mentor Ryan. Now, we do have questions din sa chat box, no? I have this question. So, testing muna natin. Ito. What strategies have you implemented to achieve a balance between yung active income po ninyo tapos yung passive income? Ayun na po siguro muna. Coach Shell? Sure. Yes, no? Ang ganda ng question talaga. Kasi sometimes, aminin natin, minsan napo-focus ka lang doon sa isa. For example, active income, which is for me, no, when you talk about active income, nandun siya sa part mostly ng product selling. Okay, yeah. Totoo naman, sa'yo sana po talaga, products pa lang talaga, kikita ka na. Imagine mo, di ba? Isang Cell Essentials, makabenta ka, malaki na agad yan. Ilang minuto lang, pwede ka nang kumita ng kung halimbawa, 1,000 pesos or 2,000, depende, no? Sa kung gaano kadami ang nabibenta mo. Okay? So, meron naman na ang focus lang talaga is doon sa business. And wala namang masama doon. Ganda nga nun, di ba? No? Na talagang focus doon sa business building. Only that, no? Ito naman natutunan ko lang din to, no? Through the years, from the mentors na na-observe nila, yung mga nauna pa sa amin, na-observe nila na you cannot just focus too much on the active income or just focus too much on the passive income. Passive income means, kumbaga, you are building the business alone sa products, wala. Kaya pag tinanong mo, kaya ang ganda na sinabi ni Mentor Ryan, di ba? Kailangan knowledgeable ka dun sa mga products kasi ang alam lang nila talaga paano gawin yung business side. Okay, so ngayon, kung masyadong focus naman dun sa business lang talaga, and then dumating yung point na medyo humina, hindi masyadong nakakapagpa-pay-in, walang na-PPS, yan, so nawawala talaga sila. Okay, so ngayon, for me, para magkaroon dyan ng balance is that you really master both. Okay? Magaling ka sa product selling, unang-una dyan, masosolve yung concern mo sa auto-order kasi every 28 days yan. And dapat 200 points talagang auto-order. Okay? Para may pang-inom ka. Madami yan ang goal natin, no? I remember, no, yung meeting namin ng mga goals kasama si Ma'am Cherry, ang tinitake niya talaga 30 tablets a day. 15 in the morning, 15 in the evening. So, ganun kadami. So, sa atin, dapat ang goal natin ganun din. Kaya kailangan magaling tayo sa products talaga. Okay? Tapos, syempre, no, when it comes to, kumbaga, having passive income, yan ang goal ng lahat. Okay, first is dapat marunong mag-sponsor. Tama? Okay, nakakapagpa-pay-in. At pangalawa, 'di ba, nakaka-create ng PPPS. Okay? Bakit? 'Di ba, yung pagka nakapag-create ka ng PPPS, ibig sabihin marunong ka talagang mag-build. And dapat yung downline natututo din na mag-PPPS. So, ganun lumalaki yung organization. And as we all know naman, di ba, ang daming ways to earn nyo sana. Nandyan yung matching bonus. Then eventually, nandyan yung mga leadership bonus. Nandyan yung iba pang mga bonuses, no? Like yung mga elite bonus na yan. Pero doon talaga po magsisimula yun. Learn to sponsor and then mag-create ng PPPS at maturuan yung downline ng PPPS. Okay? So, yon. Thank you so much, Coach Shell. So it's about balancing your skills and attitude as well in doing sponsoring tapos product movement. Yan. So wag lang tayong masyadong focus sa puro tayo products, no? So parang minsan may times na pang auto-order na lang talaga yung nagagawa, no? Ma-replenish lang yun every month. So let's try to go for more. Ano po? And for upskilling also. So how about Mentor Ryan? Would you like to add more? Ayan.
Ayan, thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe yung question na to, napakalalim, di ba? So, meron tayong mga jargon na tinatawag na dito, active income and passive income. No? Syempre, may mga newbies na tayo dito na hitting PPS, no? Kasi, especially for the newbies, no, we have to understand also, syempre, alam natin that yung Sana is a vitamins company siya, we sell products, we build team, no? Ako kasi, ang understanding ko kasi talaga, para makonect ko lang ba sa active and passive income, no? That Usana business is really a leadership business, okay? So, when it comes to active income, it's all about self-leadership. Okay? Kasi active income, ibig sabihin, it's your individual effort siya. Okay? Ikaw yung ikaw yung skilled. Okay? So, kapag ka bago ka, kumbaga parang kailangan aralin mo talaga, aralin mo talaga sa lahat, 'di ba? Paano ba mag-share ng products, paano ba sponsor din ng ng new associates. And syempre, when it comes to passive income naman, hindi kasi pwedeng hindi pwedeng mag-isa ka lang talaga. Okay? Ang kailangan natin is all about team leadership. Ibig sabihin, kapag tumagal ka sa business, syempre you'll have your team, no? Kailangan din natin i-learn kung paano talaga sila alagaan. Ngayon ito, medyo ini-explain ko lang muna yung active at passive, no? So, yung passive income kasi, no, mangyayari siya kapag ang nangyayari sa sa business mo, group sales volume na siya. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nagko-contribute for your own business, but the whole team is contributing for their own businesses, and since under mo sila, for the whole business ng team mo. All right? So ngayon, talking about achieving a balance of active and passive income. Tama yung sinabi ni Coach Shell kanina na kailangan nag-share ka rin talaga kasi, for example, magbebenta ka ng products, yun din yung sasalba kapag halimbawa mahina ka doon sa sponsoring, no? Pero kailangan natin tandaan din talaga, depende rin kasi siya sa goal mo talaga sa business. Who among you here ba gusto mo talaga ng passive income, okay? Kung ang goal mo, kasi ang pagpasok sa iyo sana, it's iba-iba tayo ng goal. Maybe some of you, ang goal mo is to earn 20K per month. Some of you, ang goal mo 100K per month or even more, okay? Let's say for example, your goal is to earn 6 digits a month and more. You really have to learn how to handle a team, okay? So ito maybe some of you baka na-overwhelm. Naku, ang dami pa lang kailangan aralin. Hindi, one step at a time lang siya, and you have to understand that this is a relationship business lang. Okay? You have to listen to your mentors, you have to listen to your coaches para matutunan siya. And talking about balance, kailangan I remember ang laging sinasabi ng mga mentors before, sabi nila kung gusto mong kumita, okay, magbenta ka. Okay? Kung gusto mong yumaman, mag-build ka. All right? So I'm not against na magbenta kasi ako, sabi mo kasi ang dami kong benta ng serum, and just for today, ang pinika po na products is around 35K worth of products, and that is for my personal sales alone. Okay? Hindi siya benta ng team, personal na benta. Ibig sabihin, I have to do it both. Okay? So ako, when I was starting, kung may mga bago dito, no, ang number one na kinakailangan natin matutunan is how to sell at least 100 points to 200 points worth of products. Hindi siya ganung karami kasi that's in a month. Yung sinasabi ni Coach Shell na for every 28 days, right? 100 to 200 points na 100 to 200 points na auto order. Just enough para makapagbenta ka or ma-sustain mo yung tawag na auto order. And after all, if you'll be able to sustain the auto order, kasi yun kasi yung magsasalba yun yung magsasalba rin nung pagbi-build mo ng business. Kaya hindi siya option. Kung gusto mo yumaman sa Usana, the 100 to 200 points per month shouldn't be an option. Instead, i-push mo yung sarili mo talaga na ano yung mga kinakailangan skill set for me to be able to sell, to share 100 to 200 points. Okay? Ito yung nagsisimula ko. Then after that, it won't take 30 days para maubos yung oras mo kakabenta. Usually, sabihin na lang natin, kunwari 100 points, you just have to sell at least one product every week, and that would be enough. So kung titingnan mo sa mga bago to, kung titingnan mo yung percentage ba in terms of effort, it's like 20% that you devote your time dun sa pag-share ng products, at least to sustain the AO. And 80% of the time is for the building of the business. Okay? Kasi yun yung part ng pagbi-build. Okay? And ito lang din, sa lahat ng mga bago dito, don't expect that after 1 month, passive ka na kagad, or after 5 months, or after 6 months. It won't happen that way. Usually, kung gusto mo talaga ng passive income,
kailangan mo talaga, kailangan mindset mo talaga, I'll do Usana consistently for 1 to 2 years, at least, right? Pero wag ka rin mag-expect na baka mamaya, alam mo yon, 2 years ka na, tapos parang feeling mo wala ka pang passive income. Hindi rin siya ganun kaagad. Kasi minsan kasi, iniisip natin yung timeline sa Usana is based lang do sa months or years. Hindi siya ganun. Yung way mo para makuha yung passive income is gaano mo pa talaga katagal, consistently, ginagawa yung business. Kasi pwedeng 2 years mo siyang consistently pwedeng 2 years ka na sa'yo sana, pero on and off ka naman. Alright? Pero kasabi na lang natin kung 1 year consistent ka talaga, like everyday you do yung sana consistently, that's the time talaga na mas mapapabilis yung passive income mo. And when I was starting, kanina banggit ni Coach Paul kanina that 4 months ko lang ginawa yung business part-time, it's because talaga talaga siya. It was my decision to do the business like every day. As in, wala akong humpay talaga. Minsan, Sunday, ginagawa ko pa talaga siya. Kasi ang mindset ko, I wanted to do yung sana full-time kaagad. I wanted to earn the passive income na mas mabilis. And again, it's an option. Kung gusto mo kung gusto mong mabilis, kung gusto mong mabagal, it's up to you. But that's how it works. Like 20% sa pag-share ng products and 80% sa pag-build. At nandun yung passive income. Thank you so much, Mentor Ryan. So, tandaan nyo, 20-80. So, 20 for sharing the product, no? And 80% sa pag-build ng organization ninyo. So, kung gustong yumaman, ayun, mag-build out tayo. So, no. So, right now, there's still more questions, no? I think I could have this one paraphrase ko siya. Sige. So, as a mentor, as a coach, in doing Usana business, of course, tao pa din naman tayo. We have feelings that or emotions that kind of hinders us to move forward, no? And ano po yung ma-advise niyo dun sa mga bago po or sa mga matatagal na din po sa Usana? Ano po yung way nyo para makalagpas kayo dun sa, yung parang demotivated, walang nangyayari, ganun po. So, how do you handle and motivate yourself po back? So, Coach Del? Ayan. Okay, bago ko sagutin yan, natutuwa ako. I'm also really learning from Mentor Ryan. No wonder talaga na ang daming nai-inspire ni Mentor Ryan, 'di ba? So yung mga sagot talaga, wow na-amaze ako. So thanks Mentor Ryan, no. So sa akin, paano ko mino-motivate, no, kung ako, no, paano ko mino-motivate ang sarili ko? Kasi totoo 'yon, no. Tayo ay tao na may emosyon. Okay? So may mga times talaga na, alam mo yon, low yung emotion mo. May mga times na very happy ka naman, very motivated ka. Okay, sa akin, binabalik ko lang din doon sa bakit nga ba ako nag-start sa Usana. Okay? So, pag naiisip ko yon, kung ano yung why ko before, actually yung why ko before, nadadagdagan pa siya. Hindi naman nagbago, kundi nadagdagan pa siya, lalo na ngayon na may mga anak na ako. And syempre, para sa mga downlines. Okay? So, pag naiisip ko yon, no, kahit may mga times na para, sabi nga, di ba, wag mong tambayan yung mga ganyang moments, mga 5 seconds lang, move on ka na kaagad. Kasi talagang totoo yan, yung negative emotion pati, napakabilis niyan makahawa. Okay? Yung time na, kunyari, napaka-low ng emotion mo, may nakausap pa, ang low din pala ng emotion, di, alam mo yon, yung parang minsan nagpipiti party na kayong dalawa, din nyo pa pala alam. Akala nyo, minomotivate nyo pa yung sarili nyo. So, yun lagi yung mindset ko, no? Hindi ko tatambayan yung ganong emotion because I know that will not bring me closer to my dreams. 'Di ba? And syempre, as upline yung saan huhugot kumbaga or kukuha ng inspiration yung mga downline kundi sa upline, tama? So kaya kailangan lagi na i-motivate ang sarili. Yan. And I also get inspiration from people around me, kaya po mahalaga din na talagang pumupunta ng office kasi sobrang iba ang energy doon. Ngayon, pag malayo sa office, ayan, sino yung pwede mong kausapin? Yung mga mentors po in your uplines, no? Napakabilis po naman kausapin yan, one text away, one call away, and then they will respond to you. So, ganun po yung beauty na nakita ko naman din sa Usana. So, imagine mo, di ba? Kumbaga, kung kumita ka, kita mo naman yan eh. Okay, wala naman silang share dyan. Pero they are always really willing to help us na
alam mo yon, intindihin ano kung saan tayo nanggagaling, 'di ba? Sa mga hugot natin sa buhay, 'di ba? So they are there to understand. And alam mo, isang ano lang pala, no? Minsan isang word, dalawang words lang coming from our mentor, then balik na ulit tayo doon sa, kumbaga, goal natin, back on track na ulit. Yan. Ano pa ba ang ginagawa ko kapag ganyan na low yung emotion? Okay? Yung mindset na especially no, kapag ka halimbawa ni parang yung nabanggit mo Coach Paul na parang walang nangyayari sa business ko. Yan, maraming nakaka-feel siguro niyan ano. Pero alam niyo po ba, kapag ka naisip nyo no, na ang dami na pong naging successful sa Usana business, may isip nyo na kung naging successful sila, magiging successful ka din. And imagine, different backgrounds naman yung pinanggalingan ng mga successful sa Usana. So tingnan mo din yung sarili mo. Minsan, mas mataas pa, di ba, yung mga naging accomplishment natin outside. So, ibig sabihin, we just need to accept no, sa sarili natin na meron tayong konting tweak lang, no? Konting tweak na kailangan gawin para 'di ba? May align natin ano yung mindset natin doon sa kung ano yung dapat nating gawin para mawala tayo sa pagkakastuck natin doon sa situation natin, 'di ba? Kasi kapag ka matagal ka na talagang nandiyan sa situation na 'yan, medyo mahirap pumangon kung ikaw lang mag-isa. But as I said kanina, the mentors are there, the coaches are there to help you out. Kasi ang goal nating lahat dito is makuha naman talaga din yung goal natin, 'di ba? Makuha yung mga dreams natin, yung reasons natin kung bakit tayo nag-start sa business. Thank you, Coach Del. So, balikan lang talaga natin yung why and for sure, matitweak na tayo. So, ako, personally, sometimes when I do feel that, huminga lang ako ng malalim, tapos binubuo ko yung hangin, like, tapos bangon ka na agad. Minsan kasabay nung pagbuga ng hangin ko, tayo ka agad or do jumping jacks. We have our own unique ways how we'll energize ourselves to move, no? So, gawin lang natin yun. Minsan kasi pag nega tayo, hindi na gumagana talaga. So, ayun. May dadagdag ka po ba, Mentor Ryan? Ayan. Actually, napaganda sinabi niya no, ni Coach Shell, no? Sa akin naman, kilala ko pala si ano, no, sa Coach Shell from Palawan, no? In terms of ano, no, in terms of how to motivate yourself, in terms of doing the business, kasi ang mindset ko kasi talaga, nagkisanay sa business. I didn't join you sana for ano lang, for fun. I joined you sana because I wanted to earn money. I wanted to have a profitable business. So parang ganito yung mindset ko talaga, no? Parang ano siya, 'di ba? Parang showbiz. 'Di ba sabi nga kahit ano pa yung emotions mo, the show must go on. Tama? So ganun siya, no? So ganun ko siyang ano, no, ganun ko siyang tinitingnan. Tanda ka pa, no? I remember nga nung ano, no, nung sumali ako sa iyo sana, ano nga siya, naging way ko siya, broken hearted ako that time. Naging way ko siya para ano, no, para ma-divert yung attention ko. Kumbaga, it depends kung paano mo gagamitin kasi yung energy mo talaga in terms of mindset. And sabi nga, no, when it comes to motivating yourself, importante mag-move ka. Okay? Kasi hindi ka mamomotivate talo kapag ka na-stuck ka lang sa kama mo. Kasi minsan kasi kapag demotivated tayo, minsan magtutulog lang talaga tayo sa kwarto natin, tapos hanggang sa maubos yung 20, yung ano, yung ilang oras na kahiga ka lang talaga, no. But the moment na tumayo ka, maligo ka, lumabas ka, that's the time ka mo-motivate. Okay, until now, no, it doesn't mean na matagal na kami sa'yo sana, hindi na kami na-demotivate. Sometimes na-demotivate talaga kami. Pero what I do, kinukulit ko yung sarili ko. Tinitingnan ko saan ba yung productivity zone ko para at least ma-motivate ulit ako. When I say productivity zone, parang ganito siya, no? At clear kasi sa akin na hindi ako productive kapag ka nandun ako sa kwarto ko. Okay? So definitely, it won't help me kapag ka nandun lang ako, it won't help me na ma-motivate. So what they do, ang gagawin ko talaga, ang clear din sa akin na ang motivation zone ko or productivity zone ko is pag pumupunta ako sa office. Okay? So doon ako pupunta. Yung case ni Elaine, kasi syempre siya, actually si Elaine pala, no, nag-i-effort talaga siya, nagbubukin ng flight para pumunta ng Manila. Pero sabi na nasa Palawan ka, no, hanapin mo yung productivity zone mo at doon ka palagi para at least makakuha ka ng enough energy para ma-motivate ka. Kasi motivation kasi sa totoo lang, for me, you can talk to different mentors, to coaches, pero sabi nga, no, our mentors, our coaches, they can just inspire us, but they cannot motivate us. Ang motivation kasi, it's a decision. Nasa sarili talaga natin siya para ma-motivate talaga ulit. Okay? At tayo rin makaka-discover talaga kung anong way natin para ma-motivate. Kasi sa totoo lang, when it comes to doing the business, hindi lang kasi siya yung all about skill set. Di ba? Maraming factors para maging successful sa isang.
maraming factors para maging motivated ka sa Usana. Andyan yung family factor, nandyan yung relationship factor, nandyan yung friends, nandyan, marami talaga siya. Kailangan alamin mo do sa ano yung parte ng buhay mo na sa tingin mo sa tingin mo makakatulong ka agad. Okay? Simple ways naman, syempre sa mga bago nandito, no? Simple ways para ma-motivate ka, no? Tama yung sinabi ni Coach Shell. Ang rule kasi talaga sa Usana, kapag ka, no, if you want motivation, always look up. Okay? Pag gusto mo motivate, okay? Pag halimbawa naman motivated ka naman, inspired ka, then you go down to your downlines. Gets? Okay? So ganun yung ganun yung basic rule. Kapag ka demotivated ka, punta ka sa upline. Kapag ka inspired ka, talk to your downlines. Okay? So ako, ang ginagawa, since nga nung Mexico, showbiz yung sana, showbiz talaga, no? Alam mo yun? Kasi ang personality ko talaga, ambivert ako. Hindi lang halata, pero introvert ako sa sa bahay, introvert ako sa community sa condo. Pero extrovert ako pag nasa work or nasa business. Alam mo literal, kapag ka nasa elevator ako, internalize pa ako. O ito na, bubukas na elevator, start na lang yung sana business, kailangan okay ako. Especially if you are already an upline. Alam mo yun, hindi ko gusto yun ng mga team mo na makita ka na alam mo yun, na yung itsura mo hindi inspiring. So kailangan mo talaga kailangan mo matutunan talaga siya. And it's all about mastery of emotions. And na-realize ko lang din talaga, kailangan mo kasi kailangan mo itrato talaga yung sana sa business. Kasi for example, 'di ba kapag ka nasa work naman tayo, tama ba? Whether motivated ka or demotivated ka, you have to show up. Correct? Pwede mo ba sabihin sa boss mo, ay naku boss, di pa ako makapasok ng mga 20 days kasi yung po yung recovery period ko para sa aking heartbrokenness, di ba? You can tell that to your boss, di ba? So, ganun dapat yun, no? Ganun dapat mo din siyang itrato kapag ka nasa business ka. Sometimes kasi, nahihirapan tayo mag-cope up sa business kasi tinitingnan na natin siya as sa side hustle eh. But if you really treat you sana seriously, na para mo siyang work, hindi ko sinasabing ini-invalidate yung emotions natin. Lahat naman tayo may ganyan. Pero ang point ko, kung maging mindset natin, this is a business na kailangan lang talaga natin mag-show up. Ngayon, talking about how paano mas ma-help pa ma-motivate ka or ma-inspire ka, piliin mo rin, hanapin mo din yung mga taong yung pwede ka makapag-share ng feelings mo rin talaga, someone na mas mature din talaga sa iyo. Ako ang favorite kong nilalapitan nandito si Mentor Clarissa, 'di ba? Alam mo na Mentor Clarissa, yan, sobrang pag nagtawagan kami niyan, literal, inaabot talaga ng more than 1 hour talaga siya, 'di ba? Pero I know the people na pwede kong lapitan talaga, 'di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa downline ko, may problema ako ganito. Hindi niya maintindihan rin. So, mas okay. Ano niyo, talaga yun, mortal sin sa Usana na alam mo yun, mag-share ka ng emotions mo, na downline mo. Kasi, try to think of this. Imagine mo, yung downline mo, nahihirapan na nga siya mag-sponsor, dadagdagan pa problema niya. Di ba? Wala naman siyang pakialam sa problema mo. Kailangan hanap ka ng trusted people mo sa Usana. This could be mentors or cross-line na mentors na pinagkakatiwalaan mo. At alam mo, mas mature. At itong mga taong to may influence over you. So that's how I get myself motivated again. Sobrang ganda ng mga sinabi nyo, Mentor Ryan, Coach Shell, no? So, ayun, napaparlakpak si Coach Lee, di ba? Talaga, super. So, tumatak lang din sa akin, no? Just to emphasize this, we really need to get inspiration from our mentors, no, coaches, or cross-lines, no, uplines, but we ourselves should look for our intrinsic motivation. Galing sa atin yun mismo. So, dapat, andyan na binigay na sa atin. Make use of it, no? Para hindi din masaya yung time natin and, yung effort na ginawa mo lang din, yung pag-start mo pa lang mismo ng isa na business. So, nag-decide ka, then, let's just keep going. Ano po? So, yun, thank you so much once again, no? Now we have 4 minutes remaining. So, for the Q&A part, so I think we can ask or we can answer 2 minutes each po, Coach Shell and Mentor Ryan. So, eto. Siguro po itong question na to. Wait lang. Na-excite akong itanong. So, eto po. No, nung nagsisimula po kayo or
ngayon po, no, ano po yung schedule ninyo or how do you structure your schedule in a daily basis? Yun na lang po siguro. Ano po? So, Coach Chel, nung nagsisimula ka po or even po ngayon? Yes, okay. So siguro I'll focus more on nung nagsisimula ako kasi I believe marami dito yung part-timers pa lang, no? Ayan, so para sa inyo to. So when I was starting, so di ba teacher ako? So masipag na teacher. That's why talagang alam mo yon, yung basta ganun, ginalingan sa pagtuturo. So I go home, I remember, no, parang umuwi ako ng mga 6 or 7 in the evening. So ganun ako katagal sa school. And after that, tsaka po ako magyuyusana. So 6, 7, 8, 9, mga 10 hanggang 10, no? Ayan, nasa province po kasi ako. So mga 10, tulog na yung mga tao. So kailangan sa 4 na oras na yan, i-maximize ko yan. Okay, so kailangan nakakapag-present ako every single day, especially nung nag-hit po ako ng aking PPPS, no, na I have to depend on myself kasi malayo din yung upline ko. So inaaral ko talaga siya. And ang mindset ko noon, kailangan na i-maximize ko tong oras na to kasi ito lang yung oras na meron ako. Tsaka yung Saturday and Sunday. Ayan. And yun, nahit naman yung PPPS and ginawa ko siya ng tuloy-tuloy. So yung nasa isip ko lang talaga noon is that kailangan, since ito yung nakita ko na opportunity na pwedeng magpabago ng buhay ko, kailangan bigyan ko talaga siya ng enough time, 'di ba? Na wala na akong ibang iisipin na makichika pa ako dun sa mga co-teacher ko kasi kumbaga I was doing that for 10 years already. So ito naman ngayon yung time ko to really do my business, 'di ba? Mag-focus ako dito para naman may marating ako. And you know what? Na yun nga, nakapag-resign naman din ako and yun nga, nakapag full-time na ako dito sa business. So ano pa yung mindset ko at that time? Yan, magkaroon ng immediate result. For example, $50, di ba ganun? As part-timer, dapat talaga may nakikita kang result kasi income in particular. Kasi karaniwan kapag wala namang kinikita tapos nasa business lang, yan diyan pumapasok yung parang nade-demotivate ka na, 'di ba? Na parang wala namang nangyayari sa akin. Kaya ang goal mo dapat talaga, wag kang mawala ng income kahit bago ka pa lang, no? $25, $50 hanggang sa tumaas na yung income mo. Para masabi mo na talagang may result dito sa business. So ito na talaga yung opportunity na makakapagpabago sa aking buhay. Ayan. Ano pa? I always attended training. Yan. Gabi pa nun ng training every Wednesday talaga. Ang mga uwian yun, mga ganap, 2:00, 3:00 ng madaling araw kasi may mom, after mom, after mom, after mom. Pero I was thinking, yung mindset ko talaga noon, I really need to learn this one because I was employed for so many years. So yung mindset ko talaga, alam mo yun, yung employee mindset, matagal siyang tanggalin. Kaya kailangan ang gawin, umaten ng training para malipat naman doon sa entrepreneurial mindset. Okay? Tapos, na-realize ko din, all along pala, I had a fixed mindset. Kasi ang tagal ang tagal na ganito lang yung iniisip ko. So, paano naman tatawid doon sa growth mindset? Kaya kailangan talagang umattend ng training. So, sa bago ganun, you really have to have time with your Usana business and then attend training para may mabago sa mindset mo at ma-imbibe mo sa sarili mo na nagbi-business na talaga ako, sa Usana na talaga ako, and you will see results. Okay, so yun lang po for me. Thank you, Coach Chel. How about Mentor Ryan? Ayan. So, nire-recall ko kanina, nire-reminisce ko kung paano nagsimula, no? Pero ang schedule ko talaga before, when I was starting, I consulted ako sa HP before. Ang start ng work is from 7 a.m. to 4 p.m. But usually sa IT field, it doesn't end at 4. Usually kapag 4 p.m. ka umalis, parang alam mo yun, parang sama na ugali mo na, alam mo yung mga teammates mo, nag-OTY pa. So, parang naka-mindset ako na 7 o'clock to 5 p.m. yung work hours ko. So, yun siya, from 7 a.m. to 5 p.m. Tapos, yung work ko pala para mas maintindihan ng mga part-timers na nandito. Dati wala talagang Zoom sa amin. So if you want to present the business, you bring them to the office sa Makati. Kung sa province ka naman, yung sa centering hub nyo, di ba? So ang ginagawa ko, from 5 p.m. ako makakalabas ng office sa McKinley Hill, tapos magta-taxi ako from McKinley Hill to Makati. Basta mag-start talaga yung business hours ko from 7 p.m. and it will end at 12 midnight. So ganun siyang katagal. Pero hindi ko sa mga nandito, hindi ko sinasabi exact yung gawin nyo na ganun katagal talaga yung ng pagpupuyat. Pero it depends kasi sa inyo. Ako naniniwala kasi talaga ako, binibigyan mo ng oras sa isang bagay na binavalue mo or alam mo yung halaga. Okay? So it doesn't matter na sa akin kung late yun or hindi. Wala nang ganun.
Kumbaga yung 12 midnight, hindi ko masabi kung late siya or hindi. Basta importante sa akin, nag-gets ko kasi kung gaano ka-valuable yung business. And I'm willing to, willing to exert more time and effort sa business because I know the value. So from 12 midnight, dyan ako aalis. Minsan nga hindi pa eh. Kasi minsan ang sasabihin pa ni Mentor Caleb before, naalala ko to eh. Kaya dati tambay talaga kami sa Tapaking. Sabi ni Mentor Caleb sa amin before, alam mo ba Ryan, yung mga tumatambay sa Tapaking, yan yung mga yumayaman. Diba? So ako naman, talaga, ganun wala. Tapos doon ko na nga na-meet si na Mentor Graves, doon kami nag-share ng about sa business. But usually ganun, 12 or even 1. Parang ganito, from Makati, ang bahay ko pa before, sa Antipolo. So, ang mangyayari, ang travel time from Makati to Antipolo, siguro mga until 2:30 AM ako makakauwi sa bahay. 2 AM or 2:30 AM. And I had to wake up at 4:30. Grabe no, parang pag binabalikan ko, ganun ba talagang kaunti yung tulog ko? And ganun talaga siya. Pero again, I know it's unhealthy na magpuyat, pero sinasabi ko lang, I'm being authentic lang sa story ko na yun talaga, ganun ko talaga siya ginawa. So, wake up ako ng 4:30 AM tapos mabilis na ligo lang. Kailangan ko makaalis kaagad kasi yung UV Express mahaba pila. Tapos ang gagawin ko, babawi ako ng tulog during sa biyahe. Tapos pagdating ko sa office, ang ginagawa ko talaga bago ako mag-work, ililista ko talaga yung mga schedule ko rin talaga sa business. Kasi wala naman akong time para gawin 'yun kapag nag-start na yung work ko. So magti-things to do talaga ako. Tapos ang gagawin ko kapag lunchtime na para mas ma-maximize ko yung oras, kasi 'di ba 1 hour yung break time. Meron ba dito 1 hour kang kumakain? 'Di ba? Naka-buffet ka ba kapag lunchtime? Hindi naman. So, baka naman OA ka na naka-buffet, 'di ba? 1 hour. Hindi naman 1 hour ang pagkain ng lunch. So basically what I did was 15 minutes, naka-oras talaga siya, 15 minutes. Tumatagal lang naman yung kain kapag puro ka chika, di ba? So ngayon ko 15 minutes oras ako, then the remaining 45 minutes, i-allot ko na yung time na yun para gawin yung business. So that's how you make your break time productive, all right? Then after that, yung 45 minutes na yon, dapat clear na din talaga sa akin. The moment na umalis ako ng office at 5 p.m., alam ko na yung gagawin ko from 7 p.m. onwards. Okay? So yung 7 to 12 midnight, usually ang nangyayari dyan, it's either parang ganito, no? Whether may guest ko or ako kasi ang mindset ko, whether may guest ako or wala, I still show up. Alright? Kasi bakit? Meron akong pwedeng attend na training. Mentor, hindi naman everyday yung trainings. At for me, kapag umuupo ako or nagsisitin ako sa table kung saan meron nagte-training or meron nagpe-present, that's a training already. So, ganun ko siya ginagawa. Kasi ikaw kasi magdi-dictate ng pace mo sa sa business. Okay? Kung gusto mo mabagal or kung gusto mo mabilis. Sabi ni Mentor Rich, Learn fast, act fast, earn fast. So yun yung tumatak din sa akin, learn fast, act fast, earn fast. So ganun ko siya ginawa. So everyday yun talaga. Minsan ang pahinga lang talaga Sunday. Okay? May times pa nga na walang pahinga ng Sunday. Kasi nga again, ang mindset ko kasi, hindi ko naman forever gagawin tong everyday. Okay? Kailangan lang i-devote ko yung time ko consistently. Sanayin ko yung habits ko na parang, alam mo yun, na magawa ko yung business. So for 1 year, for my first year talaga, alam mo sa to lang, ang sacrifice lang naman dito kapag ka nag-iisana ka is hindi lang ako masyadong hindi lang ako masyadong sumasama sa mga gala-gala. But it's okay, okay? Ang naging gala ko na lang after a year, di yung Asian cruise, di ba? Mas masaya yun, di ba? So, parang ganito siya, no? Sa mga bago na nandito, 'di ba? Kailangan mo alamin yung value ng isa na, no? Kapag alam mo na yung value, alam mo talagang nakikita mo yung sarili mo that this is gonna be profitable, that this is gonna be successful. Every time that you do something, always ask yourself, is this in line with my goal? If the answer is yes, do it immediately. Kung hindi naman, if the action is not in line with your goal, pwede mo naman muna siya i-delay. Alright? So, ganun ko siya ginagawa. Kasi yung time, yun yung time yung greatest resource natin sa business. More than the products, yung time talaga, yung greatest resource natin, and we have to use it wisely. Okay? And again, it's up to you. It's your decision. If you want to earn fast, if you want to rank advance fast, in Yusana. Thank you so much, Mentor Ryan and Coach Del. No? Very informative. Sobrang lalim ng mga pinagugutan din talaga natin when we're doing the business. And I'm sure the part-timers, even the all associates, are inspired by your answers. So I hope we'll have our goals achieved
by the end of this quarter, no? And before we proceed with our program, no, we would like to ask everyone to turn on their cameras for the photo opportunity. Yan. So, and then after the photo op po pala, no, we will be having a group activity later, no? So yan, mag-turn on po muna tayo ng cam for the picture. So can I ask Coach Lee to facilitate? All right. Thank you so much, Mentor Ryan and Coach Shell. No? Sobrang daming learning tonight. All right, so let's all turn on our cameras po. We have 3 pages. 2 pages lang yung mga naka-on cam. Ayan. So, aabot ba ng 3 pages? All right. Okay, all right. Okay, so, ayan, smile lang. Steady smile. Steady smile, page 1. Smile. All right, and then page 2. Steady smile, baka nasa page 2 ka. Okay, back to you, Coach Paul. Thank you so much, Coach Lee. Now, before I introduce our third person tonight, so papakilala ko siya, no? And it's very amazing kasi I've witnessed her how she do this webinars, also the mentoring with the associates, no? And also the influence na nafe-feel ko sa mga na-train niya din na mga coaches natin ngayon and mentors, no? So here, she is one of our diamond directors, no, in our team. So she is also in United Kingdom, no, and she graduated from the UP Diliman as cum laude, and she completed a degree in business administration and worked as a programmer team lead in Makati, no, and she also took up nursing. Wow, no, and that's her second degree and became a board top notcher at the nursing licensure exam, no? And now ang dami niya din na kuhang achievements, no? And was recognized also in our business. And she is a health advocate, no? Of course, a healthy lifestyle, and is very passionate in learning more about health and teaching others to lead a healthier life. She wants to help more people feel better and live more. And that is why, no, our Mentor Clarissa Duunan, is here with us. Good evening, Mentor. Good evening, Coach Paul. Thank you again, Mentor Ryan, Coach Chel. Ayan, so maingay ang GC namin kasi tuwang-tuwa ang mga tao sa mga sagot niya. Thank you for all the tips. Yan, so nandito na tayo sa second activity, which is group coaching naman. And syempre may breakout room. Sa mga baguhan sa ating Monday Kickstart, every fourth Monday meron tayong Empower Hour. Every first Monday, iyan ang NDO. Second Monday, yan yung skills. And then third Monday is product. So every Monday punta kayo. Next Monday is fifth Monday recognition yan every quarter. So make sure na nasubmit nyo sa apply nyo yung mga i-recognize na downlines nyo para masama sa recognition. So, anyway, sakto yung tanong kanina no sa group chat, paano ba ma-handle yung emotions? Siyempre, tao tayo, lahat tayo nakaka-experience, di ba? May ups, may downs. And then, madaling i-handle ang up, di ba? Ang mahirap yung down. Paano natin ma-handle yan, lalo na sa sales, lalo na sa network marketing? Hindi agaran yung resulta. Kasi syempre, kung magbibuild ka ng malaki ang business, hindi yan overnight success. At syempre, may mga rejection. Kahit saan naman pumuntang business, di ba? Lalo na sa sales, may rejection. So, very applicable yung topic natin today. Makakatulong to sa ating lahat para ma-handle ng maayos ang emotions, whether it's in your Usana business, whether it's in your relationship, or whether it's for your mental health. Right? Baka minsan yan, mag-isa ka pero ang daming ingay sa utak mo tas nada-down ka. Yan yung topic natin today. How to build mental fitness and also how to stop self-sabotage. And I will be sharing my screen. Oops, nakita nyo tuloy yung aking kodigo. Alright, so sino ang interesado sa topic na to? How to stop self-sabotage para hindi mo na pinipigilan ang sarili mo
to reach your full potential and to enhance your relationships. O, type me kung gusto mo yan na tipong, wow, grabe, mag improve ang mental health mo, masaya ka, ang dali mong makabounce back kahit anong iharap sa iyo. Di ba, hindi ka matitibag kahit anong klaseng setback. Diba? You'll be okay. At yan yung maganda, lalo na sa business natin. Dito, totoo talaga, matira mayaman. Right? Pero paano ka matitira kung parati kang nadadown? Kung hindi ka marunong kung paano iahon ulit yung sarili mo. So this is our topic for today. And ang nakakatuwa dito kasi, yan, natanong kanina, no, syempre, talagang gusto kong nakikita ang mga pictures niyo. Wait lang ha, adjust ko ang screen ko ha. Si Coach Paul nakikita ko. Yan, ito wala tong judgment ha, kasi lahat tayo nakaka-experience niyan. Part yan ng pagiging tao natin. But it's important that hindi yan yung magdidikta ng pang-araw-araw na mood natin. Hindi yan yung magdidikta ng level of self-esteem at self-confidence and belief natin sa sarili natin. Kailangan tayo alam natin hulihin ano yung nakakatulong sa atin, ano yung self-sabotage. Alright? So, this is a two-part series. Yung part 2 ay sa sunod naman, sa April 28. Kasi syempre, I only have 15 minutes today, tapos yung breakout room nyo mamaya 20 minutes para magawin yung group activity. So, this is based on the positive intelligence framework. Ang tawag dyan PQ, positive intelligence. Okay, This has been tested with over 1 million people. Isipin nyo ha, worldwide, 1 million people. And ano yung nakitang resulta? Only 20% of individuals and teams can reach their potential or have reached their potential. And 80% hindi nare-reach yung potential. And this is the reason. Ito yung root cause kumbaga. And doon sa 1 million tinesting, na inaral talaga, ano ang nakitang pinaka-root cause ng lack of motivation, ng lack of confidence, ng mental health problems? Lahat yan na-encounter ko. Kaya nga naging very passionate ako to really find the answers and to teach people how to overcome their inner struggles as well. Okay, so ano yung number 1 na nakita? Yung mga saboteurs natin. Lahat tayo may ganyan. And ang number 1 saboteur, yung nagsasabotahe sa buhay natin, sa business natin, ay yung judge. Na-experience nyo ba yan? Na yung may non-stop na chiwariwap na boses. Type 1 kung na-experience nyo na yan. Yung may boses, gusto mong matulog, gusto mong umariba, gusto mong maging successful, pero non-stop ang chiwariwap na boses na, you're not good enough, hindi ka magaling, hindi ka matalino, di mo kaya yan, mag-fail yan. O kaya, anako, ire-reject ka niyan, ako, walang utang na loob yan, ako, di yan interesado sa'yo, nako. Diba? O kaya, anak ko, hindi pwedeng nangyari, hindi pwedeng na-reject ako, hindi pwedeng may recession, hindi pwedeng may price increase, hindi pwedeng nag-quit ang di ba? Laging may masasabi, laging hindi payag. So kung ikaw na-experience mo yan, you're not alone. Lahat tayo, kahit anong background mo, kahit anong lahi mo, may ganyan. Okay? And that's good news kasi ibig sabihin, it's nothing personal. There's nothing wrong with you. Talagang ganon nakadesign yung human brain natin. So lahat tayo may judge. And from now on, I want you to catch your judge faster. Tatlong bagay ang ginajudge lagi. Judge of self. Yan yung parati kang ninanag sa mga past mistakes mo. Tsaka sa mga shortcomings mo. Yan, na-experience mo na siguro yan, na yung tipong laging always being hard on yourself. And that's not you, that's the judge. Hindi ikaw yung boses sa utak mo. Okay, that's the judge. That's part of hindi ko na-explain masyado, pero that's part of how your brain was designed para mag-survive ka, para hindi ka maging tamad, para, di ba, ayusin mo yung sitwasyon mo, pero OA naman kasi yung judge, walang tigil. And number 2 is judge of others. Yan yung always focusing on what's wrong with others rather than ina-appreciate yung ibang tao. Yan yung madalas mag-compare. Buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Okay? So either nagiging inferior ang feeling mo or nagiging superior ka. And that's not really helpful. Okay? And then number 3 is judge of circumstance. Yan yung tipong
Kapag hindi ayon sa gusto mo yung nangyari, it's a bad thing. It's a bad thing. At dahil bad thing, hindi ka payag. At dahil di ka payag, hindi mo tanggap, resist, down ka. Hanggat hindi nagbabago yung sitwasyon, down ka. Okay, so that's universal. Ewan ko kung nakikita nyo yung dulo. Nakikita nyo ba yung baba? Aren't they good for me? Coach Paul, nakikita nyo ba ta? Okay. So, aren't they good for me? Sa umpisa, lahat ng yan, mga sinasabi ng judge, lahat ng stress, lahat ng negative emotions, may good intention yan. Kaya nga yan binigay sa atin. Kasi may good intention yan to alert us that there's something that needs our attention. Okay? Pero, few seconds lang yan useful. Okay, sige. I felt nervous. Siguro ang ibig sabihin nito, kailangan ko kasi talaga na matutunan how to prepare well next time. Okay, so lagi yan may good intention. Pero after the first few useful seconds, kapag down ka pa din, that's already self-sabotage. That's not helping you anymore in your performance, in your relationships, in your well-being. So malinaw ba yon? Okay, so ang importante is nakakatch natin ng mas mabilis at natututunan natin yung leksyon at kung ano yung pwede nating gawin kung may magagawa pa. And then, yun na, ituturo ko sa inyo today how to move on faster. Ngayon, itong judge na to, di ba, merong judge, pakitype nga, lahat tayo mayroong ganito so wag kang mahiya. Alin yung mas maingay sa'yo? Yung judge of self, judge of others, or circumstances? Kahit ang ilagay nyo lang dyan, self, others, circumstances. Ano yung mas maingay sa inyo? Dati ako judge of self yung pinakamaingay, tapos naging judge of circumstance, tapos naging judge of others. So ngayon meron pa din, pero sobrang hina na ng boses niya. Tapos ang bilis ko nang makatch. So hindi na ako nasasama sa spiral. Okay, so it's very important. So ito challenge ko sa inyo, if you really want to be happier, to be more confident, mag-improve ang mental health nyo, nako, hulihin nyo tong judge na to. And I will teach you how. Pag nahuli mo na to, ang bilis mo nang maka-bounce back. Okay? So, di ba good news na alam nyo na this is not you ha? This is not you. The voice in your head, that's your survivor brain. That's your survivor brain who always pushes you to do, achieve para mag-survive ka. But that's not who you are. Alright? So, thank you sa mga sagot nyo. Now, itong judge na to, siya yung, sabi nga natin, master saboteur, siya yung number 1 nating lahat. At, tinitrigger niya yung mga accomplice saboteur. And yung workshop nyo mamaya sa breakout room, papasagutin ko kayo ng assessment para malaman nyo ano yung top saboteurs nyo. Na pag nagsalita na si judge, ikaw ba ay avoider ang peg mo? Ibig sabihin, may sinabi si judge na, you're not good enough, huwag ka na lang mag-prospecting, huwag mo nang ituloy ang iyong sana business mo, huwag ka na umattend ng training, wala namang nangyayari. Avoider pala yung nagiging accomplice mo. Or pwedeng controller. Di ba? Pag hindi nakuha yung gusto, ay talagang mag-aamok. O di ba? Baka yan yung ginagawa mo sa family and friends mo pag hindi nag-pay in o hindi bumili sa'yo. Right? O kaya nasisira yung relationship dahil napaka-controlling ng saboteur mo. Again, this is not your personality. This is not who you are. This is your saboteur. Yan yung nagiging reaction mo sa sinasabi ng judge. Ano pa? Hypervigilant. Ang hypervigilant naman ay grabing mag-worry ng mag-worry. Ay, ganito ang nangyari sa iyo sana business ko. Ay, ganito ang nangyari sa health ko. O, hindi na makatulog. Grabe na yung worry. Nagkakaroon na ng health problems sa kaka-worry. O, burden na din yung mga tao sa paligid niya dahil sa kaka-worry. Ano pa? Pleaser. So ako ayan, accountability and vulnerability. Ito, syempre lahat tayo number 1 natin, judge. Ang accomplice saboteurs ko na number 1 ay pleaser and avoider. Pero sobrang bumaba na. So yung assessment na papasagutan ko sa inyo, sinagutan ko din yan ng ilang beses. Dati ang taas-taas ng score, ngayon ang baba-baba na. Right? So gusto ko ganun ma-experience nyo lahat yun, na yung mga saboteur nyo, right? Hindi na yan yung magko-control sa buhay nyo, sa happiness nyo, sa performance nyo. Pleaser, yan yung kailangan ma-please ko ang mga tao. Kailangan makakuha ako ng acknowledgement, ng approval. Kung hindi, it means I'm not acceptable, I'm not lovable.
Ay naku, hindi nag-pay in. Ay naku, hindi bumili sa akin. Ibig sabihin, I'm not good enough. Oh, apektado na, di na makaariba dahil sa epekto ng mga pleaser. Are you following? Does this make sense to you, mga kapatid, how this is impacting your Usana business? Okay, so this is, sabi ko nga, over 1 million katao na ang nakapatunay nito. Number 2, victim. Yang victim, yan yung tipong, ay grabe, pinagkaitan ako ng tadhana. Lahat ng tao, di ba, may ginawang masama sa akin at hindi ko makakalimutan yan. At dahil victim ako, nako, wala akong magagawa. Hopeless, helpless. I'm like this forever. Ano pa, restless. Yung mga restless, yan yung hindi mapakali. Grabe kong mag-multitask, kaliwat kanan. Oh, 'di ba? Kaya ano, laging stress, laging pagod, hindi maka-focus, hindi maging fully present, hindi ma-enjoy yung simple things in life. And then ano, stickler, ito naman yung saboteur na pinupush ka to be perfectionist. Naku, ilang pong beses mo na ni-review yung caption mo, yung reels mo, ilang pong beses mo na inedit. O 10 araw na di mo pa ma-post kasi grabe yung pagka-perfectionist. Ano, o kaya pag hindi mo na-hit yung standards o yung goals mo sa Usana, ang baba ng tingin mo sa sarili mo kasi you need to be perfect. It's all or nothing. Oh, may mga nakaka-relate ba? Nako, lahat yan nakaka-relate ako. And then next is what? Hyper-rational. Ito namang hyper-rational, yan yung mga tipong puro explanation, logic. Kaya yung mga tao sa paligid mo, they feel like you cannot connect with them kasi puro facts, puro data ang hinaharap mo sa kanila. Mag-present ka, mag-closing ka, mag-follow up ka. Puro logic, hindi nila ma-feel yung heart mo. Next, number 9 is hyperachiever. Yan yung hyperachiever, yung worth mo as a person, as a human being, nakadepende sa achievements mo, sa rank advancement mo, sa income mo. Kapag hindi ka number 1 o kapag hindi mo nakukuha ang mga goals mo, hindi ka good enough. So you need to non-stop, constantly prove your worth. And kahit anong maabot mo, wala kang fulfillment. Right? So, sa tingin nyo, before ko pasagutan sa inyo yung self-assessment, sa tingin nyo, ano yung accomplish sa butoy nyo? Top 1 and 2. Okay? Para lang, this is not, again, not a personality test. Huwag yung isipin ako, ano pala ako, pleaser. Nako, avoider pala ako, no. Iba yan. You are not that saboteur. Right? So, very important ang self-awareness kasi you cannot change what you cannot see. Tama, parang kumbaga tubero, bago mo ayusin yung sirang tubo, kailangan hanapin mo muna. Alam nga naman kung ano-anong tubo ang inayos mo. So, very important, you can see it. So, and then accept that it's part of being human. Don't judge yourself and I will teach you how to rise above them. Okay, so thank you for sharing. Now, ito na nga, may self-assessment link akong isesend sa inyo mamaya, how we self-sabotage. And then, pag sinagutan nyo yan, makakakuha kayo ng prompt sa dulo o isend sa email. So, please enter your email address. Isesend yan noong positive intelligence sa iyong email. Kung nasagutan nyo na to before, kasi nag-workshop na ako before, pero konti lang naman naka-attend nito, sagutan nyo ulit para makita nyo yung change. And then, go to your email, i-check nyo, click nyo tong your saboteur report. And then, pag clinic nyo yan, makikita nyo view scores. Makikita nyo ano yung score nyo. Out of 10, gaano katindi yung mga saboteurs na nagsasabotahe ng Usana business mo, ng confidence mo, ng self-esteem, ng mental health, ng happiness, ng reactions mo sa mga mahal mo sa buhay. Baka ito yung nagkukos ng mga walang kumbaga parati mong kaaway, ang upline mo, ang downline mo, prospect mo, nakakaaway mo lahat, diba? Ito yung dahilan, wala nang iba, ito yung root cause. And then, pag clinic mo yung explore sa baba, ipapakita niya sa iyo yung characteristics ng bawat saboteur. I-click mo lang i-click ng explore. I highly recommend na aralin nyo to, i-print nyo. Again, para maging kabisado nyo, okay, lalo na dun sa mga top saboteur nyo. Ito pala yung mga lagi niyang pinapaisip sa akin. Ito yung mga pinapa-feel niya sa akin. Ito yung mga lies niya. Ito yung impact sa self and others. Okay? And then, ito na yon. I'd like to teach you how you can stop that. Hindi ito mawawala 100%, but you can stop it from dictating how you live your life.
Right? How you reach your potential, hindi na mapipigilan ng mga saboteurs mo. So number one is catch and label. Lalo mag-focus muna kayo sa judge kasi nga judge ang pinaka number one. Tinitrigger niya lang yung accomplice, yung pleaser, yung avoider, etc. Once makatch mo yung judge, okay. Sabi, nako, ba't mo sinabi yun? Wala ka talagang kwenta. Okay. That's the judge of self. Right? So, mas nagiging aware ka na, napakaingay ng judge ko. Okay. Don't judge it kasi pag binembang mo yung judge mo, that's additional judgment. Nakisakay ka kay judge. Pinalakas mo lalo yung judge. Just label it. Okay, si judge. Judge of circumstance. Hindi ko na naman matanggap yung nangyari. Okay, judge. Okay. Once na-catch and label mo siya, celebrate for 10 seconds. Bakit mo kailangan mag-celebrate? This is neuroscience, backed up by neuroscience. Neuroscientist kasi ang gumawa nitong framework na to. Pag nag-celebrate ka, na tipong, yes, Clarissa, wow, na-catch ko yung judge. Good job, good job. So, it could be as simple as nag-smile ka. It could be sa isip mo, sabi mo, well done, Clarissa. Well done, Paul. Na-catch mo. Hindi ka na magsa-spiral down. Ang bilis mo nang maka-move on kasi na-catch mo na yung judge. Well done, well done. So, it could be like that or you could do a victory dance. Bakit importante yan? Kasi it immediately shifts your mood. 'Di ba kapag ikaw, ako na-experience ko na yan, 2 days, 3 days, ang ingay ng saboteur. Siyempre, down na down na down. So, ba't mo papapatagalin yan kung pwede mo nang makatch and label yan? At pag nag-celebrate ka, instantly, automatically, mag-up yung mood mo. Plus, that releases dopamine, which is your happy hormone, and that it's a reward for your body, and whatever gets rewarded gets repeated. Diba? So, mas madali mo siyang maging habit. And then, you shift your attention kasi di ba madalas kapag pakinig tayo ng pakinig at akala natin yan yung totoo, yan yung sarili natin, yan yung totoong tayo. Hindi pala, saboteurs, no? Kapag hindi natin shift yung attention natin, makikinig tayo ng makikinig sa mga kasinungalingan ng saboteurs. Lahat tayo naka-experience na yan. Down in the dumps. Right? So, anong gawin mo? Shift your attention. Huwag mo nang awayin yung saboteur, huwag ka nang makipagdiskusyonan, nakipag-engage ka pa, huwag na. Shift your attention to one physical sensation for 10 seconds. This is very important lalo na sa mga baguhan na hindi marunong ng mga meditation. Right? So this is very simple. So anong nangyayari when when your attention is somewhere else, like your breath, like how your body feels, like what you're hearing, the birds that you can hear. So mamaya turuan ko kayo When your attention is somewhere else, then your attention is not on what the saboteur is saying. At lagi mo tandaan, lahat ng stress mo, lahat ng lack of motivation mo, lahat ng unhappiness mo, lahat ng low confidence, etc., lahat yan galing sa saboteur. So kung dyan ka nakafocus sa boses na yan, talagang walang mangyayari sa'yo. Right? But if you do this is the quickest way. Ang dami-dami ko nang na-try. Since 2019, I've been learning on personal development, mental health, happiness, confidence. Okay? So, ito. So, very important to. So, ito, the easiest is your breath. Easiest is your breath. How many breaths? Kahit 3. Kasi that's 10 seconds. That's enough to take you out of the compulsive thinking, yung non-stop nakakaisip. Alright? So, sige, practicein natin ang iba dyan. So, ito number 1, pwede nyo bang sabihin sa sarili nyo, catch and label the judge. Number 2, celebrate for 10 seconds. Pwedeng nag-smile ka lang, pwedeng nag-tap ka on the shoulder, pwedeng nagsayaw-sayaw ka ng konti. Yes, ganon. Number 3, shift your attention to one physical sensation for 10 seconds. I promise you, pag ginawa mo to araw-araw, mag-iiba ang buhay mo. Mag-iiba ang motivation mo. Hindi mo na kailangan ng motivational speaker. Kasi bakit? Alam mo that your motivation actually is coming from you, not from outside. Basta walang mga interference ng saboteur, you are naturally at peace. You are naturally kumbaga, you have self-esteem, you have confidence kapag hindi mo hinayaan na mag-ingay ang saboteur. Okay? Thank you for that, Lemuel. Okay? So, paki-screenshot to. So, ito this will take less than 2 minutes.
Ito, ang bilis lang. Ako nga, sabi ko, okay. Kasi ako hanggang ngayon, kasi nga lahat tayo may survivor brain. Huwag mong pangarapin na ikaw lumulutang ka sa ere at wala ka ng sabutor forever. No. But, hihina ng hihina ang sabutor mo at ikaw, lalabas yung tunay mong galing. Lalabas yung tunay mong joy, yung peace. Yan yung sinasabi ni Jesus na heaven on earth. Mas mafe-feel mo yung presence niya. Nandiyan naman lagi ang presence ni God. Hindi lang natin ma-feel kasi ang ingay-ingay ng sabutor. Okay? So, yan na. So, ito, very easy yung sa breath. Sige. So, practice. Shift your attention to your breath. Laliman mo ng konti and pay attention to the rise and fall of your breath. Notice the rise and fall of your chest and abdomen. And maybe even notice the temperature of the air coming in through your nostrils and the temperature of air coming out of your nostrils. Diba? So, tatlong ganun lang, tatlong breaths, na-reset ka na. Or you could pay attention to how your body feels on your chair, on your bed. At saka ito, nakikita nyo yung kamay, that's called tactile. One physical sensation at a time. Huwag mo munang pagsabay-sabayin, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. So sige, ilagay nyo yung dalawang daliri nyo ganito. Parang sa iyo sana, di ba, mahilig tayo maganyan sa mga pictures. Pero ang gagawin mo is what? Close your eyes para mas ma-feel mo, lalo na kung baguhan ka. And then gently rub your fingertips together. Gently, slowly, that you can feel the fingertip ridges. Oh. So kapag iyan ginagawa mo yan, hindi ka talaga focus doon sa mga unhelpful voices. Pwede mo tong gawin nakabukas ang mata mo o nakasara. Okay? And then ano pa? Hearing. Ako, isa sa mga paborito ko, I listen to the birds outside. Madalas hindi natin naririnig kasi ang ingay ng mental chatter natin. O kaya I just look, pag ako nagwa-one-on-one coaching, I focus on the eyes of the person I'm talking to. O pag may ka-meeting ako, face-to-face, may kausap ako, I focus on their eyes habang nakikinig sa kanila. Right? So I cannot explain all of that. Yan, o, di ba, hiking. So nakikita mo diyan yung nature. So yan na, this is very important. So, ang karamihang tao gusto kung saan-saan pa pumunta para makakuha ng inner peace. Every day you have access to that. And this is the simplest, most systematic way. Okay? So, yan na. And then, ito yung assignment. Paki-screenshot po ito kasi syempre, gagawin nyo to on your own. 7-day challenge. Ang makakumpleto ng 7-day challenge, qualified kayo doon sa next step. Mamaya ipakita ko sa next slide. First is you anticipate and strategize. So mamaya o bukas, basahin nyo yung test results. Di ba, papasagutan ko kayo ng assessment. Magsisend yun sa inyo ng test result. Basahin nyo para alam nyo yung characteristics ng top saboteurs nyo. And anticipate nyo siya. Isulat nyo sa journal nyo, sa notebook nyo, lahat ng mga usual na sinasabi sa'yo ng saboteurs mo. Diba? Alam mo na yan kung ano yung non-stop na sinasabi niya. Isulat mo yan dyan. And anticipate mo din, halimbawa, nagra-run ka for rank advancement o nagra-run ka for PPPS, isulat mo lahat ng mga pwede niyang sabihin sa'yo sa mga darating na araw or linggo or buwan. Ina-anticipate mo na. Pag na-anticipate mo na, madali mo na silang mahuli. Alam ko sasabihin mo yan eh. Good job, Clarissa. Na-catch mo kaagad. Right? And then you strategize. Alam mo na kung ano ang gagawin mo pag na-catch mo siya. And the best way is yun nga, gagawin mo yung tinuro kong 3 steps. That's how you weaken your saboteurs every day. And you do that for 7 days. Yan yung 7-day challenge. Okay? And then next is what? You strengthen your sage. Ano yung kabaliktaran ng saboteur? Sage. Sage, that's your wisdom. Na-access mo lang ang sage mo, which is the right side of the brain, kapag kalmado ka.
ang saboteur nasa left side ng brain mo. Pag ikaw lagi kang nag engage doon sa inner voice, sa mental chatter, overactive yung survivor brain mo, yung saboteurs mo. So wala kang access doon sa inner wisdom mo na nasa left side, nasa right side lang. Right? So you want to have more confidence, joy, happiness, brilliant ideas, connection, rapport, leadership, lahat yan nasa right side. Lahat yan nasa sage. At di mo ma-access yan kung lagi kang nasa saboteur. So how do you strengthen your sage? O yan, start your day kahit 2 minutes lang bago ka umahon sa kama mo, bago ka mag-social media, bago ka may kausapin, bago ka mag-check ng messages, emails, or news. 2 minutes that you are practicing having no thought. Kasi ang thought, yan, kapag hindi ka marunong mag-self-command to shift out of thought, lagi kang matatalo ng saboteur. So how do you do that? Gagawin mo lang yon, focusing on one physical sensation. So ako, bago ako umahon sa bed, ayan, gratitude. And then, yan, focus on my breath, focus on my body, and then yung sa kamay ko, naririnig ko yung birds, one sensation at a time. Ako kasi matagal ko na tong ginagawa. Okay? So, sino? Can you type me? Sino ang mag-commit dito sa 7-day challenge for you to discover the power that's already within you, the power to rise above your sabotage, your self-sabotage, and the power that lies within your sage. The moment na ma-realize mo that you have the power to access that calmness, lalabas na yung mga sagot sa mga tanong mo, sagot sa mga problema, yung action, yung direction na kailangan mong tahakin. Alright? So I'm glad na may mga gagawa niyan sa inyo. And sa lahat ng makakahit ng 7-day challenge na yan, balikan nyo sa email nyo, di ba? Meron na kayong may isi-send sa inyong test results. Yung gustong one-on-one coaching with me, pero available lang to sa mga makakahit ng 7-day challenge, send me your result. So meron dyan link na send email doon sa test result nyo. I-send nyo yan sa akin, sa clarissa.dunan@gmail.com. Paki-screenshot na to para magkaroon tayo ng free saboteur discovery session para mas matutunan mo, diba, na how to live your full potential. Include your full name, your email address, and what you want to change or accomplish. Pero syempre, limited lang yung slots kasi hindi ko kaya kayo lahat na i-one-on-one. Right? So, gandahan nyo yung ilagay nyo sa what you want to change or accomplish. Okay, and then attend kayo ng April 28 kasi dyan ko i-discuss yung sage powers. Ano yung powers na yan na ma-access mo once you're able to clear your mind, calm your mind, rise above your saboteurs. Grabe, grabe as in. Empathy, explore, innovate, activate, navigate. Kahit sa ang area ng buhay mo, madali mong malaman ano yung gagawin. Sinong gusto niyan? Oh. 'Di ba? Kahit sa love life, kahit saan, sa Usana business, sa presentation skills, sa leadership, you will find the answer. So attend na sa sunod na Empower Hour. Okay? So sa breakout room, sorry, sorry. Nag-overtime. So sa breakout room, paki screenshot, but I will also be sending you in the chat kung ano yung gagawin. So number 1 is answer the saboteur assessment. So ang ibang tao, lalo na pag mabilis ang internet, inaabot lang ng mga 7 minutes. Ang iba, 10 minutes. And then again, check your email for the result. Isasend ko din yung link sa chat. And then, after nyan, pag-usapan nyo, ano yung top saboteurs nyo? At wag mahiya kasi it will really help everyone kapag ay, wow, siya pala may saboteurs din. Hindi pala ako nag-iisa. Hindi pala ako broken. I'm really a human being and pareho din nila. O yan, di ba? So it creates deep compassion and for self and others. And then, ito, what are your saboteurs costing you in your performance, especially in your Usana business, your relationships and well-being? And number 3, how will your life and business change when you can catch your saboteurs faster? Okay? So, yan yung breakout room natin. And patulong na lang po ng pag-set up ng breakout room. And now, I will send the instructions sa chat.
Back to you, Coach Paul. Thank you, Mentor Clarissa. So talagang feeling ko after ng online training na to, magbabago na tayo. So ayan po, Mentor Jerry, Mentor Jerry is now opening the breakout rooms. So let's prepare ourselves to answer the assessment.